Ang malaking pinagkaiba, yun pong 18 ex-Marines, ang pinapakita nila ay maleta. Kahit saan ka pumunta, maraming maleta dyan. Kahit saang airport ka pumunta, di ba? May maleta talagang dala-dala. May maleta talagang hinahakot. Bukod sa maleta, mga peke na pera. Nakapile na pera, na halatang AI at peke. Ito po, nagsisimula na. Iniisa-isa na ni Ramil Madriaga yung mga ebidensya. Yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Talagang masakit ito. Masakit ito para kay Lustay. Malaking sakit sa ulo ito ni Inday Lustay. Yung mga credible, yung mga concrete na ebidensya laban sa kanya. O lalo na to, ito isa sa mga ebidensya ng pera. Ibinunyag na nung si Congressman Ridon ang umano'y mga ebidensya kaugnay sa malaking halaga ng pera na iniuugnay nga kay Sara Duterte. Ayon sa ulat, ipinapakita ang mga larawan ng cash na natagpuan sa isang sasakyan na sinasabing may kaugnayan sa isang utos umano kay Ramil Madriaga. Kung naalala niyo po yung 125 million, less than 1 day, less than 24 hours naman pala. Less than 24 hours naman pala na na ginastos, na dinisburse, na dineliver kung saan-saan ni Ramil Madriaga. Sa puntong ito, wala pa, hindi pa masyadong detalyado kung kanino na ibigay, sino ang nabigyan, sino ang sumalo doon sa 124 million, 25 million. Sa utos yan ni Sara Duterte. So, malala, matindi to. Nagsisimula pa lang ito. At ayan, haharap na rin si former Senator Antonio Trillanes sa April 22 sa Kamara para nga tumistigo na rin laban kay Sara Duterte. Bukod dyan, yung mga pineke na libo-libong resibo, booking na rin po. At uulitin natin pinasasauli na rin po ng COA yung 448 million pesos. Ganun na po kalaki. At mukhang meron pa na dapat ipasauli sa opisina na itong si Vice President Sara Duterte. Yan ay ayon sa COA. So cleared sa COA? Mukhang hindi.